at papurihan magpakailanman. Nilikha niya ang langit at lupa, Nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isda't ibon, mga gubat at kalakaran. ay siyang manala at dakila. Purihin ang kanyang ngalan, Lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya ng lubusan. Purihin niyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya ngayon pong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati tayo sa kaitaasan, Paloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri pinupuri ka namin, ipinagdarama ka namin, sinasamba ka namin, ipinagpupuri ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong aming kapangyarihan. Panginoong Diyos sa ng langit, Diyos ang makapangyarihan sa lahat, Panginoon Jesucristo. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng
sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglo sa kalangitan. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong pinakadakilang magagawa ay magpatawad, at ang iyong laging ipinakikita ay pagkahabag. Padaluin mo sa aming walang humpay ang kagandahang loob mong sa aming nilaan, upang sa pagkakamit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, ang Panginoon ay bumaba sa anyo ng ulap at kinausap nga si Moises. Ang 70 matatanda ay binahagian niya ng Espiritu, tulad ng ibinigay niya kay Moises. Sila'y napuspos ng kapangyarihan at nagpahayag noon, ngunit hindi na nila inulit. May naiwang 2 matandang lalaki sa kampamento. Eldad ang pangalan ng isa at yaong isa'y Medad. Tinawag silang kasama ng 70, ngunit hindi sumama. Gayunman, binahagian din sila ng Espiritu ng Panginoon. Kaya sila'y nagpahayag na roon. Nakita sila ng isang binata at patakbo itong nagpunta kay Moises. Sinabi niya, sina Eldad at Medad ay nagpapahayag sa kampo. Dahil dito, sinabi ni Josue na anak ni Nun at katulong ni Moises, bakit di ninyo sila sawayin? Ngunit sinabi ni Moises, nangangamba ka bang ako'y mababawasan ng karangalan? Mas gusto ko ngang maging propeta ang lahat ng Israelita at mapuspos ng Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na nagdulot sa tao ng bagong buhay. Yaong kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan. Nagbigay ng talino sa pahat ang kaisipan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Yaong paggalang sa poon ay marapat at mabuti. Isang banal na tungkulin na iiral na parati. Pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang utos mo, Panginoon, sa alipin mo at lingkod.
ay mayroong gantimpala kapag aking sinusunod. Walang taong pumupuna sa gawa niyang hindi angkop, kaya ako ay iligtas sa lihim na gawang buktot. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Ang lingkod mo ay iligtas sa hayag na kasalanan, at huwag mo pong itutulot na ako ay pagharian. Mamumuhay akong ganap na wala ng kapintasan. Ako'y lubos na lalaya sa kuko ng kasalanan. Ating kabutihat lugod ay nasa loobin ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Pakinggan ninyo ito, kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan at kinain na ng tanga ang inyong mga damit. Kinain na ng kalawang ang inyong ginto at pilak. At ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo, at parang apoy na uubos sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw laban sa inyo ang upa na hindi nyo ibinigay sa mga gumapas sa inyong bukirin. Umabot sa langit sa pandinig ng Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing na mga ani na inyong mga inapi. Nagpakalayaw kayo at nagpasasa dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na papatayin. Hinatulan nyo at ipinapatay ang mga matuwid. Hindi sila lumaban sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Amang Diyos ni Jesucristo, ang salita mo'y totoo. Kami ay pabanalin mo. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng pangalan mo, at pinagbawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan, sapagkat walang taong matapos gumawa ng kababalaghan sa pangalan ko, ang agad magsasalita ng masama laban sa akin. Sapagkat ang hindi laban sa akin ay panig sa atin. Sinasabi ko sa inyo, sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y kay Kristo, ay tiyak na gagantimpalaan. Mabuti pang isang tao
ang siya'y bitinan ng isang malaking gilingang bato sa leeg at itapon sa dagat, kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang kamay, kaysa may dalawang kamay na mahulog ka sa impyerno. Kung ang paa mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo. Mabuti pa ang mapunta ka sa langit ng putol ang isang paa, kaysa may dalawang paa na mahulog ka sa impyerno. At kung ang mata mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo. Mabuti pa ang pumasok ka sa kaharian ng Diyos nang bulag ang isang mata, kaysa may dalawang mata na mahulog ka sa impyerno. Dooy hindi mamamatay ang mga uod na kumakain sa kanila, at hindi mamamatay ang apoy. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Mga kapatid, kagaya ng aking nabanggit sa pasimula po ng ating banal na pagdiriwang na ito, tayo pong lahat ngayon ay nagtitipon bilang isang komunidad, bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na misa ngayon pong ika-26 na linggo sa karaniwang panahon. At kung titingnan po natin ang mga pagbasa natin para sa araw na ito, tila pinapaalalahanan po tayo na ang bawat isa sa atin ay may taglay na kabutihan. Naniniwala po ba kayo na ikaw ay mabuti? Sino pong naniniwala dito na siya ay mabuti? Yung iba po, walang pakialam. Ano? No? Sino pong naniniwala dito na siya ay maganda? Maraming magtataas ng kamay. Ano? Pero mga kapatid, kung titingnan natin, ang lahat naman ay may taglay na kabutihan, at ang bawat isa ay may taglay na kagandahan. Bakit? Dahil alam natin na ang lahat ng nilikha ng Diyos, mabuti at maganda. Lahat ng nilikha ng Diyos, lalo tayo bilang mga tao na nilikha niya bilang kawangis, ay mabuti at maganda. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, mabuti ka. Parang iba labas sa ilong, ano? Sabihin mo nga din sa katabi mo, maganda ka. Hindi patanong ha, iba yung patanong, maganda ka? Oo. Hindi ho. Sabihin mo, maganda ka. Dahil mga kapatid, kung ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan at may taglay na kagandahan, nangangahulugan na sa buhay natin, dapat nandoon ang pagsusumikap na magpakabuti at magpaganda. Pero aminin natin na ang buhay natin ay hindi perpekto. Aminin natin na minsan sa buhay natin, tayo din ay nagkakasala. Aminin natin na tayo din minsan ay nadadapa sa pagkakamali. Kaya nga doon sa ating ibanghelyong pinakinggan, ang sabi ng Panginoon, kung ang kamay mo ang nagdadala sa iyo sa pagkakasala, anong dapat mong gawin? Putulin. Kung ang iyong paang nagdadala sa iyo sa pagkakasala, anong dapat mong gawin? Kung ang mata mo ang nagiging dahilan ng iyong pagkakasala, anong dapat mong gawin? Napakinggan po ninyo maigi. Dahil ang bawat isa sa atin ay tinatawag sa kaharian ng Diyos. At sa kaharian ng Diyos, tayong lahat ay tinatawag magpakabanal. Pero tandaan natin mga kapatid na ang mensahe ng Panginoon sa araw na ito ay hindi literal. Dahil kung literal nating iintindihin ang sinabi ng Panginoon, marahil lahat tayo putol ang kamay. Marahil lahat tayo pilay. Marahil lahat tayo walang mga mata. Bagkus ang panawagan sa atin ni Jesus,
natanggalin, alisin ang lahat ng bagay na nagiging sagabal upang tayo'y maging mabuti at maganda. At ano yung tinutukoy ng Panginoon? Kasamaan. Ano ang tinutukoy ng Panginoon? Kasalanan. Kaya, kung merong mga bagay na pumipigil sa ating magpakabuti, gumawa ng tama, gumawa ng maganda, alisin natin ang mga bagay na iyan. Dahil ang mga bagay na yan ang pumipigil sa ating makarating sa kaharian ng Diyos. Pangalawang bagay, mga kapatid, kung mapapansin po natin sa Ebanghelyo, sa pasimula ng ating Ebanghelyo, ang isa sa mga alagad ng Panginoon, si Juan, ay lumapit kay Jesus. At anong sabi ni Juan kay Jesus? Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo at pinagbabawalan namin sapagkat hindi natin siya kasamahan. Pero anong tugon sa kanya ng Panginoon? Sabi ni Jesus sa kanya, huwag niyo siyang pagbawalan. Huwag niyo siyang pahintuin. Bakit? Dahil alam ng Panginoon na ang ginagawa ng taong iyon mabuti, maganda. Sa madaling salita, ang gustong sabihin ng Panginoon, ang mga taong gumagawa ng mabuti, ituloy ang pagpapakabuti. Ang taong gumagawa ng maganda, ituloy ang paggawa ng maganda. Ang taong gumagawa ng tama, ituloy ang paggawa ng tama. Madalas nyo po itong naririnig sa akin. Sa panahon kasi natin ngayon, iba na eh. Bakit? Kung sino ang gumagawa ng mali, yun ang pinaniniwalaan. Yun ang pinapalakpakan. Yun ang binibigyan ng papuri. Pero kung sino minsan ang gumagawa ng tama at nagsasabi ng mabuti at tama, sila pa ang pinapatahimik. Pero ang panawagan ng Panginoon sa atin sa araw na ito, huwag tayong maging sagabal sa mga taong gumagawa ng mabuti at tama. Huwag nating pigilan ang mga taong gumagawa ng mabuti, ng maganda, ng kaaya-aya at ng tama sa mundo natin ngayon. At ganun din sa buhay natin. Huwag tayong mapagod magpakabuti. Huwag tayong mapagod gumawa ng maganda. Huwag tayong mapagod gumawa ng tama. Kaya nga tingnan natin yung mga responsibilidad natin sa ating buhay. Ang mga estudyante nandito, ano ba ang responsibilidad ng isang estudyante? Maglaro, ano? Mag-aral. Talaga? Yung pala, ano? No? Ang mga guro, ano bang responsibilidad ng guro? Ano ang responsibilidad ng nanay? Ano? Kung marami, ano? Anong responsibilidad ng tatay? May kanya-kanya tayong responsibilidad. At pag sumikapan nating ipagpatuloy ito ng maganda, ipagpatuloy ito ng mabuti, dahil magdadala ito sa atin patungo sa kalangitan. Mga kapatid, tandaan mo, mabuti ka. Tandaan mo, maganda ka. At kung ikaw ay mabuti at maganda, tanggalin mo yung mga bagay na nagpapapangit at nagpapasama sa iyo. Alisin mo yan para ikaw ay patuloy na gumanda, patuloy na ikaw ay bumuti
upang ikay balang araw sa kagustuhan ng Diyos makarating sa kanyang kaharian. Mabuti ka, maganda ka. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, taglay ang pagtitiwala, lumapit tayo sa mapagpala nating Ama upang matamo natin ang grasya tungo sa paglago sa buhay at pananampalataya. Ipanalangin din natin ang lahat ng ating mga kababayang migrante at manlalayag, 10 ng kanilang mga pamilya. Ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Patuloy nawang gabayan ng Espiritu Santo ang mga pinuno ng simbahan at ang Pontifical Council for the Apostleship of the See sa kanilang pagkalinga at pagbibigay suporta sa mga manlalayag. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Pangalagaan nawa ng pamahalaan ang interes ng manggagawa at iba pang sektor ng lipunan nang walang pagkiling sa pamumulitika. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makita nawa ng pag-asa ang mga may sakit, mga nangungulila at mga biktima ng karahasan sa tulong ng pamayanan at pamahalaan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Hilumin nawa ng Panginoon sa lalong madaling panahon ang mga kapatid naming may malubhang karamdaman. Makatagpo nawa sila ng pag-asa sa mga taong kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa binyag, minarapat mo kaming mga anak mo. Patuloyin mo nawa sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Mapagmahal naming Diyos, dinggin mo ang pagsusumamo ng iyong bayan. Tulungan mo kaming magdamayan sa pamamagitan ng pagbabahaginan upang maging ganap sa amin ang pag-ibig mo at ni Jesucristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, loobin mong ikalugod ang aming paghahandog at ito nawa ay siyang magkaloob ng iyong pagpapalang sa aming umaagos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyong aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan. Ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang kordero ng Diyos. Siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming banal na paikinabang ay magdulot nawa ng kagilingan sa aming katauhan upang kami makatambal sa kaluwalhatian ng aming nilalaukan sa tiniis na kamatayan na aming ngayong ipinahayag sa ginanap na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba